Mga kababayan, magandang hapon po. Meron po tayong update ngayon sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho yan, huwag niyo pong kakalimutan muna na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para sa atin din po ito at pahit po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa ating mga latest weather update. So unahin na natin mga kaibigan, eto pong si Tropical Storm Leon na inaasahan na pong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi or bukas po ng madaling araw. Siya po ngayon ay nagtataglay na ng hangin na may lakas po na 65 km per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso mo pumapalo up to 80 km per hour at pa-westward po ang kilos naman sa bilis po na 30 km per hour. Kung titignan nyo mga kaibigan sa ating forecast ay ito po inaasahan na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi po or bukas po ng madaling araw. Kaya pinaghahanda po tayo dahil ito po ay sinasabi natin na banta ng isang panibagong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan naman mga kaibigan na malabo or wala po itong tsansa na maglandfall sa loob po ng ating Philippine landmass. Do papasok siya sa loob ng PAR pero hindi po maglalandfall. Sana po malinaw po sa atin yun para hindi po kabahan yung ating mga kababayan dyan. Pero habang ito ay nasa loob ng ating PAR, ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon ay posible pong makaapekto ng trap or extension po ng hangin nito nga pong si Bagyong Leon mga kaibigan. At kung titignan nyo din mga kaibigan, ang isa din na ating minomonitor ay eto nga pong si Bagyong Christine at inaasahan naman na ito ay muling papasok sa loob po ng Philippine Area of Responsibility natin sa Sunday po mga kaibigan or Monday ng umaga. Ito po ay magiging isang ganap na lamang na LPA or low pressure area, so hindi na po natin ito dapat ikabahala. Kung magkaroon man ito ng epekto sa ilang bahagi po ng Luzon mga kaibigan, dahil diyan pa rin halos yung dikita niya. Extension ng hangin niya mahina na yan, nasa 45 km per hour na yan, wala na yan magiging masyadong epekto sa ating bansa. So ang mangyayari, dahil itong mas malakas na bagyong si Leon ay hahatakin ito nga pong si Christine, yung sinasabi natin na Fujiwara effect, mangyayari yan mga kaibigan, yung interaction ng dalawang bagyo kapag nagkaroon sila ng distance na 1,300 to 1,400 kilometers na pagitan. So malinaw sa atin yan mga kaibigan, very rare lang na nangyayari ito sa mga senaryo ng mga bagyo mga kaibigan. Dapat nga po hindi ito mangyayari kung nahuling dumating ito nga pong si Bagyong Leon mga kaibigan. So sana huwag kayong matakot mga kaibigan dahil ito ay paalala sa atin na maging handa tayo. Si Bagyong Leon may potential po siya na maging isang severe tropical storm hanggang maging isang typhoon, pero kapag ito ay naging typhoon na, palabas naman na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi natin ito dapat pangambahan kung ang makaapekto man ito sa ilang bahagi ng Luzon, especially sa Hilagang Luzon, yung trap or extension ng kanyang hangin hindi naman din magiging ganong kasing lakas nga po ni Bagyong Christine. So bakit hindi magiging kasing lakas? Ay sinasabi ng ilan mas malakas daw na bagyo ito dahil hindi naman po ito directly maglalandfall sa loob po ng Philippine landmass natin mga kaibigan. So kung sakali man yung extension niya posibleng makaapekto sa ilang bahagi po ng Bicol region. Alam naman natin ang Bicol region sinalanta po yan ni Bagyong Christine at ngayon hindi pa nakaka-recover. Kaya naman magandang balita dahil hindi naman ito direktang maglalandfall bagkos extension lamang niya o yung kanyang hangin lamang ang makakapekto sa Bicol region. Kasama na rin po dyan ang Eastern Visayas sa mga susunod po yan na mga araw. So mas maganda maging handa tayo mga kaibigan sa mga posibilidad na mangyari. Ang ilang bahagi naman po ng ating bansa ngayon ay patuloy din po makakaranas ng medyo maulap na kalangitan. Asahan din ng mahina hanggang sa posibleng malalakas na pag-ulan pagdating ngayong hapon at sa gabi dahil nga po yan sa trap nitong dalawang bagyo. Yung isa po ay papasok pa lang ng ating PAR. Yung isa din ay ganun din, si Bagyong Christine, yung trap or extension ng kanilang hangin ay nakakapekto sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at dito naman po sa may bandang Mindanao, localized thunderstorm naman ang ating aasahan. Marami din tayong napansin mga kaibigan dahil po etong si Bagyong Christine
ay na-trigger niya itong southwesterly wind flow na talaga namang sinasabi natin nung isa pang tropical o severe tropical storm ito nga pong si Bagyong Christine, na trigger niya ito na nakadagdag po ng epekto or sama ng panahon sa ilang bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So asahan natin na medyo masungit na panahon. Kaya naman mga kaibigan, kapag ganitong may mga bagyo season tayo, tapos sunod-sunod yung mga bagyo mga kaibigan, maging handa at maging alerto po tayo. Lagi po tayong maging informed sa lagay ng panahon para alam natin yung mga dapat nating gagawin para hindi po nauulit yung senaryo, no? Paulit-ulit na lamang tayo kapag may bagyo, hinihintay muna natin magkaroon ng epekto, umulan bago tayo naghahanda. Tulad na aking sinasabi din, yung mga bahaing lugar, mabababang lugar sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, kapag may bagyo, lagi natin ihanda o i-safety yung ating mahalagang gamit. Lagi din po tayo mag-stock ng kahit anong kaya natin ng pagkain, dilata, mga noodles, bigas, kung ano lamang yung kayang bilhin ng ating pera mga kaibigan. Malaking bagay po yan. Ang bagyo naman, hindi naman yan tumatagal ng isang buwan, no? Hindi yan tumatagal ng isang linggo. Usually, pinakamatagal niyan, minsan 3 hanggang 5 days yung pinakabugso, and after nalalabas na yun ng ating bansa mga kaibigan. So mas maganda maging handa tayo, no? At yung sinasabi ko, panghuli, ay lagi tayo manatili sa ating mga kabahayan, lalo na kapag merong nagtala or nakatala ang storm wind signal number 1, 2 at 3 at malalakas ang hangin ng bagyo, delikado po yan kasi yung mga yero ng ating mga kapitbahay ay talagang minsan nalilipad po. So yun lamang update natin mga kaibigan, patuloy po tayong manalangin at maging safe ang bawat isa. Wag po tayong kabahan kahit magkaroon ng Fujiwara effect or dalawang bagyo, kahit magkaroon yan o magsanib yan, hihina naman na itong si Bagyong Christine, hahatakin lamang yan mga kaibigan itong si Bagyong Leon at tuluyan na silang sabay po nalalabas ng ating par. Yan lamang ating update for the day. Maraming salamat po.